Okay, nandito naman po tayo. Majority of the Filipinos want Duterte to face impeachment trial. Ayon po to sa ating Okta Research. Okay? Ayan po, although we do not believe in the survey, but we just want to implicate and explain and elaborate that the majority of the Filipinos, and actually when you are watching the mainstream media news regarding the impeachment, when they are discussing the impeachment, many of the people in the mainstream media wants VP Sara to face the impeachment trial. Yeah. This is not CNN news. This is only Nyolo in my humble capacity of my own mind. Aray ko. Okay? Kala nyo CNN ha? Sinyolo lang to. Ha? Kala nyo CNN mga Englishing. Ha 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 ha. Aray ko. Ha 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 ha. Ayan po ha. Mayorya po ng Pilipino. Usapang mayorya tayo dahil mainit po ang mayorya ngayon eh. Mayorya, minorya, peluka. Mainit po ngayon. Mayorya, minorya, peluka, baba. Ang ating mga Pilipino po ay hindi po tanga. Ang ating mga Pilipino po ay hindi naman po inutil gaya po ng mga DDS. Sapagkat sila po ay naniniwala na kapag may nag-akusa sa iyo o lalo na nasa impeachment trial ka, kailangan mong managot. Dahil ang impeachment trial, hindi lang naman po natin ngayon lang to nasaksihan. Marami na pong mga impeachment trial na tayo'y napanood at nasaksihan sa ating mga mata. Ngayon, hindi naman pwede, pag mga Duterte, parang absuelto sa impeachment, absuelto sa usapang impeachment trial, absuelto sa pagharap sa katarungan regarding impeachment trial. Kaya ang mga Pilipino po ay naniniwala na dapat harapin po yan ni Sara Duterte. Ito nga po sa nalalapit na July 6. July 6. Ay, ito pala may AI oh. Pakinggan natin AI. Majority of Filipinos want Duterte to face impeach trial, Okta, advertisement. Nearly 3 in 4 Filipinos, or 74%, said Vice President Sara Duterte should face the Senate impeachment trial to address the allegations against her, the April 20th to 24 survey of Okta Research released on Monday showed. The survey, which involved 1,200 adult respondents nationwide with a plus or minus 3% margin of error, showed an increase in public support for the impeachment by 5 percentage points from 68% in March. Aray ko. Palace press officer Claire Castro said in a briefing that Malacanang's stand remains for those responsible for any wrongdoing to be held accountable. The Okta survey also showed that 21% do not believe that the vice president should face the Senate impeachment trial, while 4% were undecided. Kita niyo po? 21% lang po ng mga DDS ang naniwalang hindi dapat umatin si Sara. What the F? Aray ko. Diba? 21% lang po naniniwalang hindi dapat umarap si Sara. Yun na po ang mga range sa mga DDS ngayon. Tatanga-tanga. Diba? Diba? Tarantado eh, no? Pero hindi pwedeng umarap si Sara, 21%, hindi nyo papaharapin. Eh, umaapaw ang ebidensya, umaapaw ang bangko. Papalayain nyo, papalampasin nyo ang, tumululaway ko doon. Aray ko. Papalampasin nyo ang ang accountability. Hindi pwedeng ganon. Hindi naman po nasa impeachment, guilty na. Ayon po sa ating 1987 Constitution, 1935 Constitution, at banal na Biblia, Aray ko. ginagaya ko si Cayetano eh. Ayon sa ating konstitusyon, banal na Biblia at Senate rules. Aray ko. Ayot na. Bobo ang puto. Ayon po sa 1987 Constitution, anything po na na-impeach, kailangan mong pumunta sa trial para ikaw ay malitis. Ganyan po yon. At sa mga korte po, ganun din po. Kapag ikaw ay nakakaharap sa demanda, kailangan mong puntahan at harapin ito. Pero si Sara po, wala pong ginawa kundi harangin. Pero hindi na po pwede dahil nailusot na natin ito sa Senate impeachment trial. Okay? Oh, yan po. Ayan po ha.
majority na po ng mga Pilipino, hindi na natin tatapusin yung AI na yun. Majority ng Pilipino ay pinananagot po si Sara Duterte at ako po ay naniniwala na dapat po talagang panagutan niya po yan. Dahil hindi po siya sumasagot putang inan to Diba? Hindi po sumasagot. Tayo po bilang isang ordinaryong tao, lagi po natin ikumpara ang sarili natin dito. Dahil tayo po ang mismong mga amo. Tayo po ang amo ng mga politikong to Tayo po ang nagsisilbi. Sila po ang dapat nagsisilbi sa atin at tayo ang pinagsisilbihan. Kaso po, ganito po nangyayari. Diba? Nangungurakot sila tapos bilang ikaw ang nagpapasweldo, hindi mo uungkatin bakit nawawala ang pera mo. Pera natin ang nawawala. Dugot pawis natin. 8 oras kada araw na trabaho para maigbigay ka sa putang inang gobyerno. Na hindi nyo po pwedeng kalimutan dahil pag kinalimutan mo, syempre mahirap tayo, makukulong tayo. Aray ko. Di ba? Pag hindi ka nagbigay ng tax, nagbayad ng tax, yari ka. Pag ang kampanya, hindi maayos ang corporate tax, kulong ka. Kapag ang business permit mo ay hindi maayos, sarado ka. Ganun po kahirap ang buhay natin pagdating sa mamamayan. Tapos pagdating sa politiko, na putang ina, walang ginagawa na imbis na maging instrumento sa paglago mo, instrumento sa pag-angat ng iyong pamilya, angat ng iyong estado. Kumbaga tumulong sila kahit kakapiraso sa pamamagitan ng magandang programa na kanilang gagawin, hindi mo pananagutin. As in, what the fuck? What the fuck? Aray ko. Di ba mga kababayan, kahit hindi si Sara yan, kahit si Bongbong Marcos yan, kahit sino yung nandyan at naharap sa impeachment trial, kailangan nilang panagutan. Yun lang yun mga kababayan Di ba? Huwag tayong masyadong magkaroon ng ano tawag doon? Ano yung tawag doon? Kulto mindset. Di ba? Huwag tayong maging kulto mindset. Ano po ba yung kulto mindset? Na masyado kang iniidolo mo na yung politiko na pati puwet ng mga Duterte, didilaan mo na. Hahantong ka na sa paggawa ng karton, susubuan mo, putang ina ka. Aray ko. Grabe na po yun. Lalagyan mo ng pampers si Digong kahit karton, pusang ina mo. Aray ko. Yeah. Anong tawag doon? Idolatry? Ganun ba tawag yan? Aray ko. Wag na nga idolatry. Lagay na lang natin kultuism. Yan, mga kultuism. Iwasan natin yung kultuism. Kung saan nagiging kulto na po tayo na kahit karton, putang ina, susubuan mo. Kahit karton, lalagyan mo ng pampers. Kahit karton, didilaan mo yung puwet. Putang. Aray ko. Diba? Nasusulat yan, diba? Huwag kang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Kultuism, diba? Ganyan yung ginawa ng ganyan po ginawa nung umakyat si Moises sa bundok upang kunin ang 10 utos ng Diyos. Sinamba ng mga Israelita ang maiwagang baka. Diba? Sinamba nila, saglit lang nawala si Moises, gumawa sila ng ginintuang baka. Hindi na lang ginawang nilaga o kaya sinigang na baka. Napakasarap. Aray ko. Idolatry. Idolatry pala tawag na yan. Dami na talagang uso ng word, no? Idolatry. Idolatry. Aray ko. Hindi ko naabutan yan. Ang dami ng usong word ngayon, hindi katulad natin dati, no? Simple lang yung word. Ngayon, ang dami. Gen Z. Ganyan, dami usong word Aray ko. Dami na ng uso na word, no? Buti pa yung mga word nag-e-exist ng bago. Yung konstitusyon, niluluma pa rin Aray ko.
madilim daw